Alright. Ito yung video na interview ni Mangungudato sa may Sultan Kudarat. At dito may nilahad siya or mayroon siyang sinabi dito na nagkaroon talaga ang problema ang alyansa. Kaya ngayon, makikita na natin ngayon yan sa sitwasyon sa alyansa kung bakit sila talaga ang baba ng nila na nakuha ng mga nanalong senador. So, parang sa akin, sa nakikita ko lang sa politika sa Pilipinas, na first time ko itong nakita na pagdating ng midterm election nitong, sabi nga nila, parang referendum ito sa pamumuno ng presidente. So, first time ko itong nakita na ang nanalo ay kukunti lang sa administrasyon. Kasi karamihan ko nakikita nito, halos pulbusin ang mga sa administrasyon ang oposisyon. So, napansin nyo ba noong si Pangulong Duterte na ang midterm election ay wala ni isang nanalo, wala bang isa o mayroong isang lumusot sa kalaban ni dating Pangulong Duterte? The rest nun, talagang nilampaso. So, ito ngayon, makikita natin na kunti lang talaga ang nanalo sa alyansa. Sabihin pa nila na maganda daw ang outcome nila kasi maganda daw yung pagkakampanya nila. Pero titingnan natin ngayon hindi. At ito yung interview nitong sa gobernador na si Mangungudato sa Sultan Kudarat. May sinabi siya dito kung bakit nagkaroon ang alyansa ng conflict dito sa lugar, sa parting whole Mindanao. At nagkaproblema sila doon dahil walang pera. Alam nyo na kung bakit walang pera. Kasi gahaman ba naman yung napakagahaman ba naman itong magpipinsan na to pagdating sa pera. At mamaya pag-usapan natin yan, no? Okay. Ito, interview niya. Kailangan natin, Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadato. Governor Mangudadato, magandang umaga po. Si Igan to, tsaka si Lala. Magandang umaga po. Opo, good morning and magandang umaga sa lahat po ng ating tagapakinig. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng ano niya, yung tono. Opo, good morning. Pero mamaya, mayroon to siyang ilalabas na mga story of alyansa na hindi talaga maganda. Ewan ko kung paano to sa mga sa mga taga-dipinsa ng taga-alyansa dito ngayon. Dipinsahan nyo nga to. Part of this program. Batiin ko lang, taga Sultan Kudarat, maraming salamat sa inyong support at tiwala. At least ngayon, you've given me another opportunity to serve our people. And makakaasa pong lahat na patuloy po ang ating Governor Pax Ali Sangki, Mangungudato. Nanalo, yung mga senador ng alyansa, tinitignan ho namin yung election returns, parang na zero. Loko rin to si Camille Villar na hindi pa masabing 100% alyansa dahil inendorso po ni BP Sara Duterte. Tingnan yan lang. Ano po nangyari sa Mindanao? May nakita ho ba kayong alyansa dyan na nangampanya o isinuko na nila yung bandera ng Mindanao? Sa atin naman dito sa Sultan Kudarat, it's like the people for their continued trust. At tama po na sabi ninyo, lahat po ng grupo namin, from Governor, Vice Governor, Congressman, board members, mga mayors namin, nanalo lahat. So it's an honor and a privilege na binigay ito ng aming mga kababayan. Regarding sa alyansa po, I have to first and foremost make it clear that I am a member of Lakas CMD Party. In fact, I was appointed as the Vice President for Internal Affairs. And I'm talagang dala-dala po natin kasi I have to admit and I have to say, kaibigan naman natin lahat ng senatorial candidates. And they are quality, well-known public figures who have proven themselves in the field of public service and leadership. So ito nga lang, the people have spoken, ito naging desisyon, and we have to accept this and we have to make sure kung kung strategy man, alamin natin kung saan nagkaroon ng konting area. Ang seryoso ng mukha ni Arnold Clavio at sa kanila laro, Kio. Lacking or deficiency. Pero I have to say, sir, hindi naman na zero eh. Okay, sige nga. Interesado sila sa istorya nito kasi hindi ba talaga maganda. Pero mga kaibigan from both sides na nakapasok sa ating senatorial lineup. Tatlo na pumasok sa alyansa dito. It's a bit of mixed emotions, but at the end of the day, ito talaga ang decision ng tao. And dito sa Sultan Kudarat Province, I have been very vocal from the very beginning. Hindi po kami ang nagdidikta. It's not a command vote. In fact, Sultan Kudarat,
intelligent and wise voters po ang nandyan. The only thing that we can do as leaders is to influence them kasi leadership is all about influence. But alam mo, ang influence, it has its own limits. May mga iba't ibang mga concerns na kailangan ding ayusin. At going back to the main topic, sa Sultan Kudarat, I've been inviting all senators from all parties. No? Wait lang. Tama ba yung pronounce ko kanina sa bandang bungad? Mangungudato ang sabi ko, di ba? Mali Sorry. Governor Pax Ali Sangki Mangudadato pala to siya. Mangudadato. Kanina kasi mali pala yung bigkas ko. Pasensya na Kasi tao lang, napilipit ang dilo. Sorry po, na nagkamali lang ho talaga ako ng pagbigkas. Dito sa alyansa natin. Pero siguro ay medyo puno talaga ang schedule at hindi po sila Ay, walang nagpunta na alyansa na isa doon. Ito yung sinabi. Walang isang nagpunta na taga-alyansa kasi pinabulanan niya na lahat daw puno talaga ng schedule daw, puno. Naku, punong-puno daw talaga ang alyansa, pero ano nangyari sa punong-puno nila? Puno rin ang pagkatalo. Kapunta po na senatorial dito sa Sultan Kudarat. Mga kaibigan naman natin sila, pero siguro ay may sa oras siguro nila nakita ko schedule punong-puno. Hindi po sila nakadaan dito sa aking lalawigan. Although I have to... Alam mo sir, Governor-elect Mangudadato, para sa akin pag ako ganun, sama rin ang loob ko hindi man lang ako dinalaw dito. Namimili ba kayo ng puntahan? Namimili ba kayo ng mga kaibiganin para doon kayo mga ngampanya? Bakit itong sa Luzon lang sila talaga nag-focus nitong bandang huli lang? Di yun sabihin ng punong-puno ang kanilang schedule. Mayroon talaga silang reason bakit hindi kayo pinuntahan dyan. Inabandonaw kayo dito. Parang hindi kayo kilala. Pag kailangan ng boto, ayan. Pero yung boto nyo, deserve nyo yan na binigay talaga sa PDP Laban. Na buti nga, dapat siniro na lang talaga nitong alyansa. Wala ko nakukuha maganda dito. Pustahan pa sa sunod eleksyon. Itong si Mangudadato. Hindi to susuporta sa kung sino yung manok ni Bongbong Marcos ito. Sigurado ako dyan. Nakatikim na to siya na ngayon ng Para sa akin, insulto to to say, we supported some of them. In fact, we supported all of them. Ang concern nga lang talaga natin dito is pagdating sa tao, hindi kasi talaga... Parang binawi na kaagad. Sinuportaan ang iba sa kanila. Pero, sinuportaan ko pala lahat sila. Nako naman si Governor. Governor, natin may pilit. And there are many reasons. No? It does not boil into only one reason. Ang dami-daming rason kung bakit ganun po ang kinalabasan. Gab, mahimay lang natin. Isa sa mga lumulutang kasi, may mga campaign managers kasi dyan. Talaga bang walang dumating daw na campaign funds? Meaning, kailangan kasi tulungan din ang mga lokal para mga panya kayo. Kasi may sarili kayong gastusin din sa inyong eleksyon. Walang funding. Tumatakbo rin kayo. Para matulungan din yung iba, kinakailangan may suporta rin. May nakarating ba na campaign funds sa inyo, Go? Well, kung campaign funds ang pinag-uusapan, from the very beginning kami sa Sultan Kudarat have always stood independent. Okay. Hindi kami masyadong involved sa kung makatanggap man kami ng campaign funds o wala. Alyansa. Wala po akong masabi talaga kung may campaign funds. At the end of the day, ang amin lang dito is Sultan Kudarat has stood for the last 30 years under our governance. And gusto namin ito panatili. And we believe that this is all because of the public service that we have done. Pero regarding sa alyansa, may mga figures kasi dito na inasahan sa Mindanao. Katulad na lamang po dyan, ang isa dyan ay si Sap Anton Lagdameo, ng Special Assistant to the President of Hills from Davao. Siya po yung nag-monitor at nag-operate dito sa Mindanao. Kasama niya po dyan yung presidente ng Partido Federal ng Pilipinas na si Governor Jun Tamayo of South Cotabato. So sila po yung umu-operate, nagmo-monitor, nagsusupervise ng kampanya ng alyansa dito sa Mindanao. And ang
So alam na si Lagdameo ang kanilang area campaign manager doon sa sa Mindanao. Yun daw ang nagmo-monitor. At itong pinaka-campaign manager talaga ng alyansa, itong si Toby Chanco. At merong sinabi ni si Toby Chanco na doon din bumagsak ang kanilang kampanya noong nag-file ng impeachment itong mga ibang congressman dito sa kay VP Sara. So ito yung dinahilan niya kung bakit bagsak sila sa kanilang mga kasamahan na nanalo. So ito na ngayon. Ito yung si Lagdameo. Alam niyo na kung sino si Lagdameo. Anong papel talaga ni Lagdameo? Nako, pera-pera ang labanan dito. So walang pera nakarating dito sa mga dito sa mga kaalyado nila sa Sultan Kudarat. So paano mananalo ang kandidato ninyo? Alam naman natin ngayon. Di ka pwedeng kakandidato, hindi ka pwedeng mananalo pag wala kang pera. Although lahat, hindi naman lahat. Ay, saludo nga ako dito sa Cebu City. Ito si Pambari 4, saludo ako dyan sa Cebu eh. Sinabi ko ulit, hindi ako taga Cebu, pero yung taga Cebu, salute sa inyo dyan. Good job na nanalo na walang pera-pera. Nakakatama po na sabi ninyo, nakakagulat din on their part. Dahil mismo po sa hometown nila, hindi nila nadalang alyansa. So, that's the hometown of the PFP president, the president's party. That's the hometown of the special assistant of the president. So, dito makita na teka, there must be some... Itong si Lagdameo, ito yung isa sa nag-udyok nitong si Carlo Nograles na patakbuhin ng mayor, kakalabanin si dating Pangulong Duterte. Siya ho iyan na gustong pulbosin ang Davao ang mga Duterte. Ang mga Duterte kailangan walang isa dyan na mananalo. Kaya wala silang ibang nakita yan. Kaya ito si Lagdameo, inudyokan itong magkapatid na Nograles. Samantalang ito si Carlo Nograles nagpauto na samantalang ito siya ay ang ganda-ganda na itong posisyon dati. Isa to sa cabinet secretary ni Pangulong Duterte dati. Kasi alam nyo ba, itong mga Nograles at saka Duterte, dati pa ho to, kalaban sa politika. Hindi talaga to magkasundo. Pero ito yung bandang huli na, ito si Carlo Nograles, kinuha to ng cabinet secretary ni dating Pangulong Duterte. So maayos ang kanilang relasyon. Ngayon, ginulo nitong administrasyon na to ni Bongbong Marcos. At ito nga, si Anton Lagdameo ang nagpakana lahat niyan para kalabanin nitong Carlo Nograles itong mga Duterte. At sa kasamaang palad, pulbo sila sa mga Duterte. Wala ni isang panalo at ang landslide pa ang mga Duterte. Makita na, teka, there must be something wrong. Yeah. And I always believe, hindi lang yan isang rason eh. Hindi lang yan isang rason. Ang daming rason yan. Ay! And I have to make mention something right now kasi maganda naman ang point. Ibalik natin, ha? Mga Parating ba na campaign fund sa inyo? Go. That day, most of them. Lamang po dyan, ang isa dyan ay si Sap Anton Lagdameo ng Special Assistant to the President who hails from Davao. Siya po yung nag-monitor at nag-operate dito sa Mindanao. Kasama niya po dyan yung presidente ng Partido Federal ng Pilipinas na si Governor John Tamayo of South Cotabato. So sila po yung umu-operate, nagmo-monitor, nagsusupervise ng kampanya ng alyansa dito sa Mindanao. And nakakatama po na sabi ninyo, nakakagulat din on their part, dahil mismo po sa hometown nila, hindi nila nadalang alyansa. So, that's the hometown of the PFP president, the president's party. That's the hometown of the special assistant of the president. So, dito makita na, teka, there must be something wrong. Yeah. And I always believe, hindi lang yan isang rason eh. Hindi lang yan isang rason. Ang daming rason yan. And I have to make mention something right now kasi maganda naman ang point ng ibang mga analyst natin dyan. Pero one of the things that perhaps is worthy of more attention is nagkaroon kasi ng internal conflict at division mismo sa loob ng alyansa. Mismo sa mga partido na sumusuporta ng alyansa. Naglabas ng sama ng loob. Ibig sabihin, konflikto. Sabi ko kanina, nag-conflict itong lakas at saka itong Partido Federal ng Pilipinas. Itong kay Bongbong Marcos, itong Partido Federal ng Pilipinas. At yung alyansa kasi, di ba, halo-halo ang mga dyan, mga partido. Kaya ito na yung sabi ko, labo-labo na sila noon. Noon ka pa sinabi ito eh, hindi sila magkasundo dyan.
For example, sir, I've already made mention that I am the Vice President for Internal Affairs ng Lakas. Lahat po na aking mga mayors, Lakas. Lahat po kang aking board member, pati Vice Governor, lahat kami Lakas. Pero guess what? Ang aming kalaban, puros members ng Partido Federal ng Pilipinas. If you can recall last year, can you hear me po? Yeah, Nagsabong. If you can recall last year, nagkaroon ng national coalition at alliance between Lakas, Partido Federal, and other major political parties. Pero to be honest, yung alliance na yun, na ang ramdam ko dito sa baba, parang nandun lang sa national, sa senators. Pagdating dito sa lokal, kami ang pinag-away-away. Lakas, Partido Federal, go to other provinces, ganoon din po. Naglabo-labo kayo. Naglabo-labo. So, aside from the obvious and the factors that the people already know, dapat malaman din nila if ever, as a political analyst po, hindi po naman ako expert, pero from my own perspective, nakita ko na because of the internal conflict, dahil nag-aaway-away, hindi na nila na-focus yung national. Okay. Yun yung totoo. Yun yung totoo. And aside from na hindi sila nakafocus, ang dami ang nagtampo. Because yung away ng Lakas, Partido Federal naman candidates dito sa amin, I cannot say for sure kung ano kamusta yung ibang probinsya, no? Pero kung ano lang yung nakita ko dito, it really made a lot of our people and supporters talagang disappointed. Ibig sabihin, since 2022, parang hindi pa napatawad at kumanti ng 2025. Ang problema kasi dito, sir, lahat kami dito sa 2022, all of us said yes when the President said, sama-sama tayong babangon muli. All of us said yes when he introduced the unity team. And until now, I will make it clear that I support the programs of the President. Lahat ng programa niya sa Bagong Pilipinas, I have to say, nakita namin napakaganda. My father worked with him as Secretary of TESDA. We appreciate his passion, ang ganda ng kanyang direksyon. But the problem is, there are people surrounding the President and Malacanang, and there are people up there in the national office na ang kanilang interest ay hindi yung Bagong Pilipinas. Hindi nila concern yung public service. Ang iniisip... Gob? Napakagandang ang ayaw kasi na Pilipinas ang iisip. Ang daming politika na lang. Politika sumobra. Ito, paki-explain nga, nakuha namin tong ER nyo sa Sultan Kudarat. Correct. Dito sa 12 boto dyan, ang pumasok lang sa alyansa, Camille Villar, Erwin Tulfo, at Bong Revilla. Lagay ko sa screen. Tatlo lang po. Naputol lang ang linya ni Gob. Ay, siguro. Lagay ko sa screen yan, ha? Kasi ano siya, tingnan nyo. Habang naputol si Governor Mangu Dadato. Nakita siya maraming factor kasi ito po, parahin ko yung buo. Nangunguna si Bongo sa Sultan Kudarat. Pangalawa si Bato de la Rosa. Rodante Marcoleta, pangatlo. Pang-apat, Philip Salvador. Pang-lima, Camille Villar. Pang-anim, Amy Marcos. Erwin Tulfo, Jimmy Bontoc, Bong Revilla, pang-siyam, Bam Aquino, pang-sampu pa nga Willie Revilla may 11 at Raul Lambino pang 12. Hindi pala pumasok si Kiko dito. Wala si Senator Kiko. Sultan Kudarat. Andiyan na siya. Yun yung problema nga sa alyansa. Alam nyo kung bakit di nanalo talaga ang lahat ng mga kandidato nila sa lokal man o kaya sa national dahil ho sa pera. At itong sabi nga ni Governor Mangu Dadato, pinag-away itong Lakas at itong partido ni Bongbong Marcos. At alam naman natin kung sino sa Lakas. Speaker of the House, sabi ni Luis Tro. Speaker Martin Romualdez. Alam nyo kung bakit si Martin Romualdez na tuwing may probinsya, siya naman talagang majority na partido ang Lakas. So kailangan tapatan niya ang partido ni Bongbong Marcos. Alam nyo kung anong niyan, problema. Si Martin Romualdez may plano kasi. Itong pagkatapos itong eleksyon na to, mag-iba si Martin Romualdez. Tandaan nyo yan, mag-iba si Martin Romualdez. At lalong lalala itong problema ng Malacanang dito kay Romualdez at yung pinsan niya. Magka-problema po lalo. Kasi magdidipindi na yan kung sino yung mga kandidato nila itong 2028. Kasi presidential election na ho yan. Lalong titindi ang laban dito. Lalong magulo. Kasi itong si Bongbong at saka si Martin Romualdez, mayroon na to silang
lamat noong panahon ng 2022 dahil din sa pera. Kasi sabi daw ni si VP Sara nagkwento niyan na itong si Bongbong Marcos may mga campaign fund na hindi binibigay sa kanilang naghawak ng pera. Binubulsa. Yun ang sabi ni VP Sara. At galit na galit itong si Martin Romualdez kay Bongbong Marcos. At ang sabi ni VP Sara, hayaan mo na lang kasi may nagbigay sa akin ng fund, gamitin mo na lang yun. So, ang sabi daw ni Martin Romualdez, pag may magbigay sa akin, di kukunin ko. Ang ano noon, tabla-tabla kami. So, doon sila nag-ano sa tungkol sa pera at nangyari ulit ito ngayon. So, itong alyansa, wala talaga madudulot itong maganda at itong sa lakas si MD. Kasi mag-aaway talaga to. Mangyayari to, hindi na si VP Sara ang kanilang mag-ano nito. Ang kanilang magiging makalaban. Bongbong Martin na to. Sa tingin ko lang nito ha. Sa akin lang to, hindi ako naggawa-gawa ng istorya. Kasi nga, puro sila gahaman sa pera eh. At itong sunod na eleksyon, 2028, matindi to kasi presidential election. Mas wag ko na sabihin na matindi ang laban dito. At itong VP Sara na to, kung hindi to ma-impeach, sigurado itong si Bongbong at saka si Martin, magsasabong talaga yan. Kasi talagang pipilitin nilang matatalo si VP Sara. Pag hindi ma-impeach ito, ibang strategy ang gagawin nito, mga dalawa na to. Pustahan pa. Mag-iba talaga to silang dalawa. Magpipinsa. Kasi sabi na nga ni Mangudadato. Hirapan ako sa kanyang apelyido. Mahaba kasi. Tapos ang hirap pa. May mga Mangudadato pala to. Sa akin kanina, Mangungudadato. Sorry ha. Mangudadato, nakikita niya talaga kung ano talaga yung nila. Problema sa alyansa. Hindi sumusuporta eh. Paano mananalo ang nyo? Mga kapartido nyo, hindi yun suportaan yan. Suportaan ang pera. Pera nga eh. So yun lang, problema nito ni Bongbong at ni Martin Romualdez. Apektado na lahat ang kanilang mga kakampi dito. Lahat ng kanilang mga kaalyado. Wala na dito. Bagsak na talaga sila dito. Umpisa pa lang to. Lalala to.